If the court had patiently heard oral arguments on less important problems, like the recognition of foreign divorces and the PhilHealth petitions, why not on this monumental case? Oo nga naman. Ang sinasabi po dito ni CJ Panganiban or former CJ Panganiban, bakit nila tinago yung hearing? Bakit hindi pinag-usapan in public? Yung PhilHealth nga pinag-usapan in public. Foreign divorces, pinag-usapan in public. Bakit itong bagay na ito na related sa pagkakahalal at ang pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa isang elected official, nagdesisyon sila in secret? Bakit sila lang? Hindi pa rin natapos ang Sara Duterte Supreme Court impeachment saga. Buhay na buhay pa rin guys kasi ngayon lang pumapasok yung mga nagre-react. Buti sana kung yung mga nagre-react mga kababayan mga hindi na kailangan pansinin. Tulad ko, hindi naman na kailangan pansinin lalo na yung mga DDS bubulagers. Kaso apektado sila sa mga sinasabi ko Hindi tuloy nila matiis. Kailangan nila akong pansinin. Oo, gano'n. Mga dating justices kasi. Mga dating justices ng Supreme Court. Kumbaga sila yung old guard. Itong isa, naging Chief Justice pa. Si CJ Panganiban. At lahat sila, mga kababayan, kontra doon sa desisyon ng Korte Suprema. Itong bago. That tells you something. Ito yung nasa puso ni Justice Artemio Panganiban. If the court had patiently heard oral arguments on less important problems, like the recognition of foreign divorces and the PhilHealth petitions, why not on this monumental case? Oo nga naman. Bakit doon sa PhilHealth nakapag-schedule sila ng oral arguments? Very, very public yun, mga kababayan. Nakapag-oral argument sila sa recognition of foreign divorces. Bakit nga naman dito sa impeachment, hindi sila nagpa-oral argument? Ayaw nila i-open sa taong bayan yung mga pwedeng mapag-usapan? In the least, if only to accord respect to a co-equal branch of government. The House of Representatives, I would have called for oral arguments before making up my mind and casting my vote. The former Chief Justice also said that if he were still an incumbent, he would have favored the issuance of a status quo ante order. This would require the parties to maintain the current situation or for the Senate to stop any trial while the SC is deliberating on the petition. In this way, both the justices and the public would have a better grasp of the facts and the law involved. After all, this case has transcendental importance to the nation and to our people. Ang sinasabi po dito ni CJ Panganiban or former CJ Panganiban, bakit nila tinago yung hearing? Bakit hindi pinag-usapan in public? Yung PhilHealth nga pinag-usapan in public. Foreign divorces, pinag-usapan in public. Bakit itong bagay na ito na related sa pagkakahalal at ang pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa isang elected official, nagdesisyon sila in secret? Bakit sila lang? Kaya pala takbuhan lagi ng kampo nilang SC. So what if pati yung pag-aresto ni Digong niluluto? Cause di ba yung anak nag-submit din ng petition, sabi ni Jasmine Morano? Pwedeng niluluto na rin nila yan. Natataka nga ako hanggang ngayon yung sa disbarment ni Sara, hindi pa rin gumagalaw. Kailan pa yun? Disbarment ni Digong at saka disbarment ni Sara, hindi pa rin gumagalaw hanggang ngayon. Hindi natin alam yung motibo kung bakit ganun. Basta ang chismis, again, ang chismis na ikinalat ni Antonio Montalvan ay merong nag-aalaga sa kanila na merong hawak na 3 bilyong piso. At yung 3 bilyong piso na yon ay naipamudmod, hindi natin alam kung kanino. Ikaw ba naman 250 million ba naman Ang mali nila, akala nila hindi binoto. The House did not act on the fourth complaint. Pero the records will show the House actually acted and voted on the fourth complaint. So factually, may mali sila. So yung conclusion nila na the fourth complaint cannot be considered filed on time because the 1 year had started to run, mali yun. Because before the 1 year ban started to run, the House voted
to approve it. Hindi nila alam na meron palang approval. I was perusing through this, itong yung decision ng Korte Suprema, I noticed na doon talaga sila nakatutok. Doon sa tatlong articles, first 3 articles. Again, kaya nga sinasabi lang meron judicial overreach ay dahil nagdagdag sila ng requirement sa Constitution. Kasi sa Article 11, Section 3, very specific na yun nakasulat na doon kung paano mag-initiate ng impeachment complaint. Ang exclusive power to initiate an impeachment complaint ay nasa House. The Senate has the sole power to try and decide. Nakasulat na doon yung proseso Nandun na rin yung 1/3, tapos nandoon yung pag-file yung citizen impeachment, yung pag-file ng citizens, dapat endorsed by a congressman, endorsed to the office of the House Speaker within 10 session days. 3 session days kailangan i-endorse within 3 session days sa Committee on Justice, and doon pa lang siya deemed initiated pag na-transmit na sa Committee on Justice. And then the Committee on Justice has 60 days to 60 session days to deliberate on the substance and the form of the impeachment complaint, and then after nun dadalhin yung itatransmit yung impeachment complaint in plenary, pagbobotohan nila, and then doon pa lang mabubuo yung articles of impeachment. After nun, mga kababayan, meron pa isang constitutional provision na nakasulat na kung magbobotohan ang 1/3 of the House, the impeachment complaint that is passed upon by the 1/3 of the House of Representatives, yun na yung magiging articles of impeachment. Yun ay itatransmit sa Senate to be part of the articles of impeachment in the impeachment trial. Very specific po yung nakasulat sa ating Constitution, sa 1987 Constitution. Pero dito, mga kababayan, sa decision po ng Supreme Court, nagdagdag pa sila ng additional requirements, which ito po yung sinasabi ng mga legal luminaries na judicial overreach ng Korte Suprema. Because this is already judicial legislation. Ibig sabihin, si Korte Suprema ang gumawa ng batas. Mali ho yun. Bawal ho yun. Hindi ho pwedeng gano'n. Nagdagdag siya ng mga bagay na hindi naman nakasulat dun sa batas mismo. Tulad nito. Ito lahat. 1, 2, 3, lahat yan. May 7A, 7B. Ang dami. 1 to 7, tapos may 7A, 7B pa. Nagdagdag sila. Tulad ito, the draft articles of impeachment should be accompanied by evidence. Wala naman yan sa Constitution The evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. Wala yan doon, mga kababayan. The draft articles and the accompanying evidence should also be made available to all members of the House. Wala akong ganyan. Kahit balibalik ta rin yung Article 11, hindi nyo yung mababasa doon. Kaya nga ang sabi ni Justice Ascuna, sige, dahil nakapaglabas na kayo ng resolution, magdagdag na lang kayo supplemental resolution, parang attachment, isama nyo na lang doon. Kasi tulad ng sinabi ni Martin Romualdez kanina, ang sinunod nila na desisyon ay yung Francisco at Gutierrez cases. Na desisyon din ng Korte Suprema. So ano ibig sabihin? Lahat ng mga impeachment cases na i-final under the Gutierrez and under the Francisco rulings, mali din. So dapat pala hindi na-impeach si Corona. So yung impeachment pala na i-final kay Erap Estrada is wrong. Kasi nga, dapat nga prospective. Hindi siya retrospective.